Ako si Nais Coronasyon mula sa sentro at ibabahagi ko ang aming pananaliksik tungkol sa dalawang malalaking transisyon sa industriya ng kuryente sa Pilipinas at kung sino talaga ang nakikinabang sa mga pagbabagong ito. May isang paulit-ulit na padron sa industriya ng kuryente sa Pilipinas na hindi natin maaaring baliwalain. Sa tuwing may transisyon, nagiging negosyo ito. Sa tuwing may krisis, may bagong oportunidad para kumita. At sa bawat pagbabagong ito, may mga nananalo at may mga natatalo. Sa nakalipas na mahigit 20 taon, dalawang malalaking transisyon ang humubog sa sektor ng enerhiya sa bansa. Una, ang privatisasyon ng industriya ng kuryente. At ikalawa, ang kasalukuyang paglipat mula sa coal patungo sa renewable energy o ang tinatawag na energy transition. Sa parehong pagkakataon, iisa ang tanong, sino ang nakikinabang at sino ang nagbabayad ng halaga? Ang unang transisyon, privatization. Noong 2001, ipinasa ang EPIRA upang tugunan ang krisis sa kuryente at baguhin ang buong industriya. Malaki ang ipinangako nito, mas murang kuryente, mas maaasahang serbisyo, mas epesyenteng sistema, mas maraming pagpipilian para sa mga mamimili. Ngunit matapos ang mahigit 2 dekada, malinaw na ang resulta. Ibinenta ang mga ari-arian ng National Power Corporation. Libo-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang mga muling natanggap ay nawalan ng proteksyon ng unyon habang lumaganap ang kontraktualisasyon at outsourcing sa mga planta. Kasabay nito, napunta ang kontrol ng industriya sa kamay ng iilang pamilya at malalaking korporasyon. At dahil pinahihintulutan ng EPIRA ang cross-ownership, ang iisang grupo ng negosyo ay maaaring may kontrol sa generation, transmission, distribution at supply. Sa madaling salita, ang dating pampublikong serbisyo ay naging pribadong negosyo at napakalaking negosyo nito. Ngayon, tinatayang nasa halos 1 trilyong piso ang halaga ng sektor ng enerhiya. Hindi nakakapagtakang halos lahat ng pinakamayayamang oligarko sa bansa ay may interes sa industriya ng kuryente. Ngunit para sa mga manggagawa at consumer, patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Isa tayo sa may pinakamahal na singil sa ASEAN at sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga brownout at mga pagkaaberya sa supply. Ito ang naging bunga ng unang transisyon. Hindi ito simpleng reforma. Ito ay paglilipat ng yaman at kapangyarihan mula sa publiko tungo sa pribadong sektor. Natalo ang mga manggagawa. Natalo ang mga consumer. Nanalo ang mga korporasyon. Ang pag-usbong ng coal. Sa sistemang ito, naging pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ang karbon. Ayon sa pinakahuling tala ng Department of Energy, may 64 na coal power plants sa bansa na may kabuuang kapasidad na humigit kumulang 13,000 megawatts. Iyan ay halos 40% ng kabuuang power mix ng Pilipinas. Bakit karbon? Dahil sa isang pribatisadong industriya, iisa lamang ang batayan ng desisyon, saan pinakamabilis kikita. At sa loob ng maraming taon, ang sagot ay karbon. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lamang marumi ang karbon, hindi rin ito epesyente. Mula 2019 hanggang 2024, mas mataas pa ang forced outage rate ng mga coal plant sa Pilipinas kaysa sa Estados Unidos. Mas bago ang ating mga planta, ngunit mas madalas silang masira. Gayunpaman, patuloy pa rin silang kumikita. Dahil sa kasalukuyang sistema, hindi ang mga kumpanya ang sumasalo sa panganib, kundi ang publiko. Kapag tumaas ang presyo ng fuel, ipinapasa sa consumer. Kapag nagbago ang exchange rate, ipinapasa sa consumer. Kapag may dagdag na gastos, ipinapasa sa consumer. Sa pribado ang tubo, ngunit ang publiko ang nanganib. Ang ikalawang transisyon, coal phase out.
Sinasabi ng gobyerno at ng pandaigdigang komunidad na panahon na upang lumipat sa renewable energy. At tama naman iyon. Kailangan natin itong gawin para tugunan ang krisis sa klima. Ngunit kailangang tanungin, paano natin ito ginagawa at sino ang makikinabang dito? Sa ating Nationally Determined Contributions or NDC, target ng Pilipinas na magbawas ng 75% ng greenhouse gases emission pagsapit ng 2030. Ngunit 2.71% lamang dito ang kaya natin pondohan sa sarili nating kakayahan. Ang natitirang bahagi ay nakadepende sa panlabas na pondo. Ibig sabihin, kung walang sapat na pampublikong pamumuhunan, ang pribadong kapital na naman ang mangunguna sa transition. At dahil privatized na ang buong industriya, malinaw kung sino ang may pinakamalaking impluwensya sa direksyon nito. Bakit mabagal ang pag-alis sa coal? Dahil may kondisyon ang mga may-ari ng mga coal plant. Simple lang ang kanilang mensahe. Bayaran niyo kami para maisara namin ng mas maaga ang aming mga planta. Ito ang ikalawang transisyon. At tulad ng una, ginagawa rin itong negosyo. Maging ang pag-alis sa karbon ay kailangang pagkakitaan. Ang kaso ng ASEN. Makikita ito sa kaso ng ASEN at ng Energy Transition Mechanism ng Asian Development Bank. Sa modelong ito, hihingi ng kompensasyon ang may-ari ng coal plant upang maisara ito ng mas maaga. Sa kaso ng coal plant sa Calaca, Batangas, umabot sa $250 milyong ang pondong kailangan para sa maagang pagreretiro nito. At saan manggagaling ang pera? Mula sa mga institusyong pangpinansyal, mula sa mga mamumuhunan, at maging mula sa GSIS, ang pensyon ng mga empleyado ng gobyerno. Kaya nangyayari ang ganito, kumita ang kumpanya habang nagpapatakbo ng coal plant. Kikita rin ito sa pagsasara ng coal plant at kikita muli sa paglipat sa renewable energy. Dalawang transisyon, dobleng kita. Ano ang tunay na just transition? Kung seryoso tayo sa isang makatarungan at demokratikong energy transition, hindi sapat ang simpleng pagpapalit ng isang teknolohiya sa isa pa. Kailangan natin baguhin kung sino ang may kontrol, sino ang nagpapasya at sino ang nakikinabang. Dapat magkaroon ng mas malaking papel ang Estado sa pamamahala ng industriya. Dapat dagdagan ang pampublikong pamumuhunan sa renewable energy. Dapat suportahan ang mga renewable energy project na pagmamay-ari ng mga komunidad at manggagawa. Dapat protektahan ang mga electric cooperatives laban sa corporate takeover. Dapat may garantiya sa trabaho para sa mga manggagawang maaapektuhan ng transisyon. Dapat may retraining, may suporta sa kita at may malinaw na plano para sa paglikha ng climate jobs. At higit sa lahat, dapat kasama ang mga manggagawa at kanilang mga unyon sa pagpaplano ng transisyon. Hindi bilang dekorasyon sa konsultasyon, kundi bilang aktwal na kalahok sa pagdedesisyon. Ito ang landas tungo sa tunay na just transition. Ito ang landas tungo sa energy democracy. Panghuli, nagsimula na ang transisyon. Ang tunay na tanong, para kanino ito? Kung pababayaan natin, mauulit lamang ang nangyari noong privatization. Muling kikita ang iilan, muling magbabayad ang nakakarami. Ngunit kung sama-sama tayong kilos, hindi lamang ang pinagkukunan ng enerhiya ang magbabago. Magbabago rin kung sino ang may kapangyarihan sa sektor ng enerhiya. Dahil ang usapin ng enerhiya ay hindi lamang usapin ng teknolohiya. Ito ay usapin ng demokrasya. Ito ay usapin ng katarungan. At ito ay laban na kailangan nating ipanalo ng sama-sama.